Nandito nga ako ngayon sa Tokyo, sa Shibuya, Tokyo, and medyo ginabi na kasi talaga tayo ng uwi. Dito na ako mag-overnight. Ayun, kahapon kasi hinatid ko si Tito Joshua sa airport. Kasi nga, uuwi na siya ng Pilipinas. Alayo. Pang-crew pala ito. Nagkamali. Ingat yung gamit mo ha. Passport mo, ingatan mo ha. Tapos na yung kanyang bakasyon dito sa Japan. And yung biyahe niya kasi kahapon ay gabi. So nag-train nga lang kami papunta dun sa airport. And ayun, after nun na hinatid ko siya sa airport, ay dito na ako natulog sa Tokyo. No? Kasi nga gabi yung flight niya. Ayan, nandito nga pala ako ngayon sa isang net cafe. Di bali ano to, parang internet shop dito sa Japan na kung saan pwede kang matulog. No? Hindi ko alam kung meron ganito sa Pilipinas. Pero ayan, medyo itutur ko lang kayo ng konti. Di bali, maliit lang naman yung room na to. Tapos meron siyang computer dito. Tapos meron lang dalawang upuan. Tapos merong dalawang ganito, throw pillow. Ayan. Na kung saan pwede ka namang matulog dun sa lapag. Ayan. Diyan lang ako natulog kagabi. Kasi naisip ko kung mag-hotel ako, medyo mahal yung hotel nga. Aabot din ng almost 5,000 mahigit. Tapos kung magka-capsule hotel naman ako, nasa 4,000 ang presyo. Ito namang tinulugan ko naman ay umabot lang ng 2,200 yen. Tour ko na lang din kayo dito sa Net Cafe kasi hindi lang ito yung maganda rito sa Net Cafe. Hindi lang pwede kang matulog, kundi pwede ka rin maligo. Para kakaiba, no? Internet cafe na meron ding shower area. So yan, labas lang muna tayo. Turo ko lang kayo dito sa labas o sa hallway ng floor na to. So nasa 9th floor nga pala ako. And ito yung makikita rito. Ayan, meron din silang ano rito. May microwave oven, may hot pot, may spoon, may hashi. Kasi ito yung wash area nila. Meron din silang toilet dito para sa lahat. So, yung room namin kanina, ayan, walang mga toilet yan. So, lahat ng mga nandito sa floor na to, ito yung toilet na gagamitin nila. Tapos dito sa every floor naman, meron naman mabibili na mga drinks kapag nauhaw ka. Tapos meron din naman silang elevator. Dito ko ngayon sa 9th floor. So, may men's toilet, may women's toilet, may smoking room, may drink machine. So sa first floor yung reception, and sa basement, second floor naman matatagpuan lahat ng mga toilet, may shower area, may ladies powder room, may laundry, merong rental code locker, meron ding posto. Ayan, meron din palang mga locker. Sa basement, second floor, ayan, meron silang locker area. Tapos dito naman yung powder room. Men's toilet, meron din dito, meron din women's toilet. Tapos dito naman banda yung, ayan, may mga nabibili ring na mga toiletries. May pang shave. May shower set. May facial wash set. May t-shirt for 600. Boxer short, may mabibili ka rin. May socks din. Tapos meron ding lens solution. May sanitary set.
Tapos dito naman yung laundry area kung saan pwede ka naman maglaba kung sakaling wala kang masusuot, pwede mo laban dyan, tapos pwede mo na rin i-dryer. Tapos dito naman yung mga shower area. So may bayad naman pala ito. 10 minutes, 100 yen. 20 minutes, 200 yen. Yan. Antay lang natin, baka puno pa siya eh. Ito ata, available. Yan. Ito yung tsura ng shower area naman niya. So pwede mo ilagay dito yung damit mo habang naliligo ka naman dito. Ang timer oh. Halimbawa 100 yen yung ilagay mo, 10 minutes ang ano dyan. So 10 minutes lang gagana yung shower na yan. Ang galing ano? So sige, maligo na muna tayo. Libre na pala yung mga shampoo, libre na yung conditioner sa body. So ayan, nakalabas na ako ng internet cafe na parang hotel. So yun, ang bala ko naman ay mag-iikot-ikot muna ako dito sa Tokyo para makapasyal lang konti lang. And bala ko rin kasing bilan ng ano, may balak akong bilhin para kay Mama Aya saka para sa mga bata. Kaya sasama ko na rin kayo. Mag-video tayo rito kahit medyo nakakaya kasi sobrang daming tao talaga dito sa Tokyo. Nakakayang mag-vlog. Pero para makasama kayo sa pasyal ko, mag-video na rin ako sa vlog. Ayan. Ayan, may nakakilala sa atin dito sa Harajuku. Ano pangalan mo kaya? Luis po. Luis, saka si ate Linda. Linda. Ayan, nakilala tayo dito sa Harajuku. Ingat kayo. Ayan, 11 AM pa pala magbubukas yung mga store na pupuntahan ko ngayon sana. 10 ano pa lang, 10:20 pa lang. Kaya dadaan muna siguro ako ng convenience store para makapagkape muna. Hindi pa kasi ako nakakapagkape. Simula kanina nung lumabas ako ng internet cafe. Hanap muna ako ng malapit siguro dito na convenience store. Medyo malamig pa ngayon kasi malakas ang hangin. So yan, ito yung pinakamalapit na convenience store na nakita natin. Dito tayo sa main stop. Dito muna ako bibili ng kape. Meron na ring mga ready to eat na sandwich dito. Ito ham and cheese. Ito kung gusto mo egg, meron din. Tapos ito, peanut butter. Meron ding strawberry, may chocolate pan. Meron din dito ang tuna, mayo. Naman parang chocolate bread. Order ako ng cafe latte. Tapos umili na rin ako nitong melon pan. Tapos pizza man, siopaw siya na ang laman ay parang pizza. Kaya mo na. Pakita ko lang sa inyo yung laman nitong pizza man.
siopaw na pizza. Malaban yung cheese kulang sa asukal. Yan, sa counter kasi pwede kang kumuha ng asukal, tapos meron pa silang panghalo. Ayan, yung store na pupuntahan ko dapat ngayon, kaya lang 11 AM pa siya magbubukas. May kakaiba dyan sa escalator na yan. Mamaya papakita ko sa inyo. Grabe yung mga tao dito sa Tokyo. Bago magbukas ang store, kaya nakapila na agad sila. Pati rito sa Samsung. Dami na nakapila oh. Ayan, time check 10:45. 11 pa nga magbubukas yung mga store dito sa Harajuku pala. Ayan, mag-aantay na lang ako sa harap ng Nike store. Ayan, baka sakali lang tayo na meron dito yung hinahanap nating sapatos na para kay Mama Aya saka para sa akin. Ayan, time check 11 AM na. Ayan, bukas na sila oh. Ayan, pasok muna tayo tapos tingin tayo kung ano yung maganda rito ngayon. Grabe ganda nito oh. Ayan, so wala yung sapatos na gusto kong bilhin. Bestseller ata siya kaya nagkakaubusan. Ayan, baka may alam kayo na may mabibili na itong gantong sapatos, comment down below lang. Ayan, nandito na ako ngayon sa sa store na gusto kong puntahan. Ayan, yung Tokyo Plaza. Papakita ko lang sa inyo yung loob nung Ayan, baba na rin agad tayo kasi wala naman talaga akong bibilin dito eh. So yun, bago ako umalis dito sa Harajuku, tatry ko muna pala yung isa sa mga sikat dito na lugar, yung Takeshita Street. Sa Takeshita Street kasi maraming mga street foods na mabibili. Sa tingin ko naman, hindi ko naman matatry lahat yun, pero tatry lang tayo ng konti kasi mag-isa lang ako, hindi ko rin makakain lahat yun eh. Pero binabalak naman namin bumalik rito ng by March. Kasama ko na sila Aya saka mga bata, pati sila Ate Jessica saka si Mama kapag nandito na siya sa Japan. Ayan, hanap muna tayo ng ng pwede nating matry na street foods dito sa Takeshita Street. So yun habang naglalakad ako, nadaanan ko tong 10 yen balloon. Ayan, parang to, isa to sa mga sikat na pan o tinapay na may laman siyang mga cheese, mozzarella cheese. Ayan. Oh, ang daming tao. Saan kaya yun? 10 yen pan. Dito siguro. Dito nga, ayun oh. 10 yen pan. Ayun oh. 500 yen ang price niya. Try natin yung cheese.
Yan, ito na yung 10 yen natin. Yan, ito yung 10 yen pan. So makikita nyo ano yung 10 yen na coins. Kita ko lang. Pag mahilig ka sa cheese, magugustuhan mo to. Ayan, para sa akin, okay lang yung lasa niya. Parang normal lang din naman na medyo maingay, ambulansya. Ayan, parang normal lang din naman na cheese yung laman, tapos parang normal lang din na pan. So sakto lang naman. So sumikat lang talaga siya kasi nakahugis din yung 10 yen na coins sa tinapay. Gusto ko sanang itry itong kanilang crepe dito. Kaya lang sobrang busog na tayo eh. Hindi na natin kayang kumain pa. Kung si Ayam, bibili talaga yan. Nabusog ako dun sa sa kinain kong 10 yen pan. Hindi talaga kaya ng tiyan ko. Ang sikmura ako yung sunod-sunod na kain. Bali, pagbalik na lang namin, kasama ko na naman dito si Mama Aya saka mga bata. Tatry natin yung mga hindi ko na-try dito ngayon. Ayan, gusto ko rin sanang itry yan, no, yung kinakain nila. Parang potato roll. Nako yan, si Una, kung nandito lang, itatry din yung cotton candy na yan. Ito yung kalapati, pag-alagala lang dito. Ayan, siguro ito na lang yung bibili natin. Medyo nakuhaw din ako eh. Magmi-milk tea na lang muna ako. Ang laki ng milk tea dito. Try natin yung milk tea rito kung masarap. Ito iba-ibang klaseng flavor ng milk tea nila. Tapos ito na rin yung presyo. Siguro ang tatry na lang natin itong brown sugar milk, boba milk. Pinapapoy pala talaga. Red Saimas. Yan, meron na tayo milk tea. Bago tayo umalis dito sa Harajuku. Haluin daw. Ayan, milk tea. Try na natin. Tamang-tama lang yung tamis niya. Magugustuhan nyo to. Try nyo to dito sa Harajuku. Pag may nakita yung malaking milk tea na display nila sa labas, dito yun. Sa Harajuku, sa Takeshita Street. Try nyo. Masarap talaga, promise. Grabe, tuwang-tuwa talaga ako dito kasi masarap talaga. For 750 yen, worth it talaga. Dito pala yung cotton candy. Ang haba ng pila, oh. Pagbalik siguro namin dito, tatayin na yun at siyang yan. Dito naman, yung strawberry na magkakapatong sa isang stick. Ako, magugustuhan din ito na yun at siyang, ito pala yung tsura niya, oh. Ang presyo niya 4 pieces is 600 yen. Tapos pag 6 pieces naman is 800 yen. Dito naman yung longest na potato fry. Parang pambansang pambansang street foods. Puro street foods dito. Sayang lang talaga hindi ko matry yung ibang street foods nila kasi busog na ako eh, no? Di bale, promise ko sa inyo, pagbalik talaga namin dito sa Harajuku, kasama ko sila Mama Aya, papatry ko lahat sa kanila to. Ito, sikat din to.
parang yung cheese din katulad ng 10 yen pa na talagang humahaba. First time ko dito at na-amaze talaga ako, na-amaze. Kahit saan ka magpunta, meron ding mga crepe. Hindi na lang natin alam kung saan ang masarap na crepe dito. Ayan, so palabas na ako ng Takeshita Street. And pupunta naman ako ngayon ng Ueno. Kasi meron tayong kikitain na kababayan nating Pilipino rin. So yun, siguro dito na lang natin tatapusin yung video ko dito sa Harajuku. Kaya nabangan nyo yung susunod na video ko. Nasa Ueno naman ako at meron akong makakasama doon na isa sa mga sikat na vlogger dito sa Tokyo. Kaya kita-kits ulit tayo.